ayaw kong pumunta sa gym or hindi ko naman kailangan yung gym or hindi ko kailangan mag-workout, hindi ko kailangan mag-pull-ups, hindi ko kailangan mag-push-ups, hindi ko kailangan mag-bodyweight squat, hindi ko kailangan mag-bench press or humawak na kahit anong weights para maging confident ako or hindi ko kailangan humawak ng kahit anong klaseng healthy foods para maging confident ako. Ganon din ba kayo dati? Or ngayon, maybe kaya siguro ako nandito kasi ganun ka rin. Napagdaanan ko yung mga ganung bagay na akala ko dati, pandemic days, na hindi ko kailangan mag-workout, hindi ko kailangan kumain ng healthy foods, and naalala ko dati nung pandemic is, kung ngayon is daily workout ako, nung pandemic is daily alcohol ako. Like, sobrang unhealthy ng pandemic days ko na lagi akong nag-alcohol, and to the point na lumaki talaga yung chan ko na para akong manginginom, which is ito yung picture. Di ba? Na parang like, ang dami kong nagiging reason na parang nire-resist ko lagi yung pag-workout. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko naman kailangan yan. Pogi naman ako, which is hindi naman taga ako pogi dati na like, sobrang glow down ko nun. And sobrang yung mental health ko, wala akong confident. And ako yung tipong tao na hindi marunong pumorma. And one time, yung brother ko is niyaya ako mag-gym. So bilang may kapatid ka or may brother ka na panganay, wala kang magawa kung hindi samahan siya kahit masama sa loob mo, di ba? Na parang ako, sinasamahan ko yung brother ko kasi parang ano lang, parang masabi ko lang na okay, sinasamahan kita. And naalala ko, sa gilid pa ng bahay ng tita ko kami nagwo-workout ng brother ko. Meron kami dong bench press, meron kaming barbell rack and then barbell na parang parang bakal gym na barbell, yung manipis na barbell, and then kung hindi ko nagkakamera, meron kaming tig 12 kg, so hirap na hirap ako, naalala ko dati 12 kg siya, so siguro tinaray ko siya, isang rep lang nagawa ko talaga, then kinabukasan sumakit agad yung chest ko, ganon. And nung una is nung kaka-gym lang, kaka-workout ko lang kasama yung brother ko is naalala ko dati na parang abs lang yung gusto kong ma-achieve sa sarili ko. Abs lang yung parang gusto kong makuha, abs lang yung gusto kong magkaroon ako. Kasi parang feel ko dati pag may abs ka, attractive ka. Feel ko dati kapag may abs ka, magiging beach body na yung katawan mo, magiging fit ka na, which hindi, di ba? Kasi dati pag nakita mo sa anime, kasi pag nanonood ka ng anime or kahit anong movie, puro sit-ups ang ginagawa mostly, di ba? And pull-ups. Eh ako hindi ako mapag-pull-ups. Isang pull-ups hindi ko magawa. 5 push-up. 4 at 3 push-up nga lang ata nagagawa ko dati, nung pandemic. And hindi defy yung jawline ko and mouth breather ako dati, na parang lagi ako sa bibig na hinga. And one time is, nag-i-scroll ako sa social media. May nakita akong glow up in just 2 years. So nakita ko, sabi niya doon, haircut, inayos niya, outfit, inayos niya, nag-mewing siya, nag-workout siya, inaayusin niya yung mga posts niya. And one time, nakita ko, sabi ko, lah, angas naman nito. From, from nothing na parang literal na unattractive siya to Giga Chad. Sabi ko, hindi ako papayag nun. Siya na-achieve niya yung parang Giga Chad looking, tas ako hindi. Sabi ko, okay, sige. Mag-workout ako, magsiseryoso ako, mag-workout, mag-mewing ako lagi. And syempre, kailangan magka-cardio ko para mawala yung face fat ko. And yun, and one time, sinamahan ko yung brother ko sa gym. Yun yung pinakaunang apak ko sa gym. Literal, yun yung pinakaunang apak ko. And na-overwhelm talaga ako, literal. Sobrang na-overwhelm ako. And to the point na hindi ko na alam kung ano unahin ko, kung anong workout ba kailangan kong gawin. And ang pinaka-biggest na ginawa kong mali is bro split yung inuna ko, which is mali. Kasi para sa akin personally, ako tatanungin mo, kung beginner ka pa lang and gusto mo mag-workout and gusto mo makakita ng mabilis na results, I highly recommended na i-try mo yung push-pull legs, upper, lower. Yun yung pinaka-effective na tatamaan mo lahat ng muscle mo at least twice a week. Yun ang kasi importante. Kailangan matamaan mo yung muscle mo at least twice a week. And yun, back to the story tayo. Nung nag-gym na kami, napipilitan pa rin ako na mag-gym, na parang
nire-resist ko pa rin yung pag-gym. Sinasamahan ko lang talaga brother ko para lang masabi kong, okay, nag-workout ako. Kasi wala akong makitang results. Ganun naman talaga eh. Hanggang wala ka nakikitang results, hindi ka kaganahan, hindi ka magkakaroon ng motivation para gawin yon. Okay? Ganon yun. Di mo pag as in wala kang makikitang results, wala kang tatamarin ka talaga. Literal. Pero syempre, pinilit ko pa rin and speed natin after 4 months, 6 months, nakakita ko ng results. May mga nagsabi, uy, laki ng shoulder mo ngayon, uy, laki na ng braso mo ah. Doon sabi ko, ala, nag-grow na pala yung ako na hindi ko naman malayan. And one time naisip ko, okay, mag-take nga ako ng mga picture para habang patagal na patagal is nakikita ko yung results ko. And yun, nakita ko, ay, may results ako pag nagsusuot ako ng mga t-shirt, ng mga polo t-shirt, which is dati hindi bagay sa akin, naging bagay sa akin. And doon na nga pumasok na okay, gusto ko ituloy ito, gusto ko maging consistent dito. Nagsimula ako sa weightlifting. And gusto ko mag-explore sa fitness. So, nag-search ako kung ano ba mga fitness. Kasi maraming type yan eh. Meron tayong tinatawag na bodybuilding na which is yun yung mostly na pag sabi mong nag-workout ka ba, yun na nasa isip na nasa gym ka. Eh, meron man tayong calisthenics, meron tayong HIIT workout, bodyweight workout, weighted calisthenics, napakadami. Doon ako madami pala yung fitness, sobrang lawak pala nito. And yun, personally, ang workout ko hanggang ngayon is functional and masasabi ko kahit functional workout yung ginagawa ko, nakaka-build ako ng muscle, nakakapag-burn ako ng fats, maraming mga bagay sa akin, t-shirt, lumalaki yung braso ko. And yun, na-realize ko, okay, hanggang wala ka talagang nakikitang results sa sarili mo, hanggang wala ka nakikitang results sa paligid mo, hindi ka gaganahan or wala kang makikitang motivation sa sarili mo, ang kailangan mo lang talaga sa umpisa is discipline, okay? If ever na nagsisimula ka pa lang, is huwag kang mag-alala, halos lahat naranasan niya na parang gusto na lang tumigil sa fitness kasi wala sila nakikita ang results, which is yun ang pinaka pwede mong gawin na pinakamalaking mali. Nagtitigil ka sa fitness dahil wala kang makitang results, which is mali yun. Kailangan, kahit wala ka nakikitang results, ituloy na ituloy mo yan. Kasi nagko-compound yan, lahat ng mga ganda mong ginagawa sa sarili mo, lahat ng mga good habits na ginagawa mo, nagko-compound yan at may magiging results yan sa dulo. Okay? Kung puro bad habits na lang ginagawa mo, hindi ka na umalis dyan sa bad habits na yan, na lagi mo na lang nire-resist lahat ng mga self-development, pagbasa ng libro, pag-workout, pag-viewing ko lahat yan, or pag-meditate ko lahat yan, nire-resist mo. Magko-compound yan hanggang maging negative energy at hanggang mahihirapan ka na. Pero kung ginagawa mo is puro good habits, nag-meditate ka, nag-workout ka, gumigising ka maaga, katrabaho mo kung ano kailangan trabuhin, wino-work on yung social media mo, magko-compound yan. I'm sure na pag dadating yung araw na magiging worth it yan, maniwala kayo sa akin. And nga pala, syempre sa panahon natin ngayon, kailangan na may kasama ka o may accountability ka para mas mapabilis ang progress mo sa fitness. I-check mo lang yung link dyan sa baba. And kita-kita tayo sa Macho Brotherhood. Meron tayong one-on-one call doon, which is kakausapin namin kayo kung ano talaga yung gusto mong ma-achieve sa katawan mo. Kasi, at saka kung gaano ka busy. Kasi di naman lahat ng tao is pare-parehas ng sitwasyon eh. May mga skinny fat, may mga fat, may mga skinny talaga. So, kailangan iba't ibang approach dyan. Hindi pwedeng pag sumali ka sa fitness, kung ano lang nakita mong binigay sa PDF, yung nagagaya mo, hindi ganun. So kami dito sa Macho Brothers, sobrang hands-on namin sa inyo. So yun, kita-kits tayo in accountability. Meron tayong call every Saturday which is self-development and lagi tayo magbe-meditate. So lagi mo tatandaan paano malaman kung hindi mo susubukan.